So, tuloy lang natin yung K-means clustering. So, this time, magpe-play tayo ay agricultural scientist. Kasi meron tayong data about ng measurement ng mga wheat seeds na galing sa Australia. Sa Australia nang galing yung data. So, seed clustering. Alam ko kung ilang cluster na to kasi based dun sa dataset, sinabi niya kung ilang cluster. Okay? So, same. Sir, ano yung panibago na random S45? Para lang, kung magbabago tayo ng random seeding, is dito ko na lang siya babaguhin. Diba lagi tayong 101? So, dito ko na lang siya babaguhin. Pag binago ko yung sa taas, damay na yung lahat. Magandang practice din. Bakit ba hindi ko tinuro sa inyo? So, meron kayong global variables. Ang dataset natin, ito nga yung sinasabi ko. So, medyo palitan ko lang muna ng konti, So, meron tayong kernels ng wheat. So, 210 data, 70 elements, randomly selected based sa experiment. Sir, tunay yung data. Yes, tunay yung data. So, ito yung mangyayaring dataset natin. So, meron tayong area, perimeter, compactness, length, width, asymmetric coefficient, length ng kernel group. Ang naintindihan ko lang dyan is yung area, perimeter, compactness, yung length ng kernel, gaano kalaki. So, yung width ng kernel, yung asymmetry, hindi ko alam. Yung length ng kernel group, search nyo na lang. Pero binigyan tayo ng ganitong data. Ang challenge sa atin, sabi nung may-ari nung farm, kaya mo bang i-cluster to para maigrupo ko siya? Halimbawa, itong width 1, kasi width yung seed isasako ko dapat pare-pareha sila. Pero hindi ako magbi-visual inspection, measurement lang. Sabihin, susukatin ko sa isa, cluster 1. Sukat ulit, cluster 2. Sukat ulit, cluster 3. Okay? Pero sa may mga domain knowledge, pag sinabi kong domain knowledge, hindi ko domain ng agriculture. Doon sa previous example natin, nag-eliminate agad tayo ng annual spending. Ibig sabihin, isinama ko na agad yung annual spending at saka yung yung spending score. Kasi sa inaakala ko, although hindi ko domain ang marketing, siya yung makaka-impact doon sa clustering. Iba yung case ngayon. Wala tayong domain knowledge. So, ibig sabihin, imo-model ko to lahat, ipapasok ko lahat ito sa K-means. Ang mga example natin, nung nakalipas, is dalawa lang yung variable. Although apat siya, dalawa lang yung pinapakain natin sa K-means algorithm. Ngayon, ipapakain natin to lahat sa kanya. Kaso, meron tayong magiging problema kapag ginawa mo na ito ay ipinakain mo lahat dun sa K-means algorithm. Makaka-create ka ba ng magandang clustering based from this? Okay. So, tandaan natin na kapag medyo high dimensional yung data, kailangan may gagawin tayo. Alam nyo na to, nagde-data pre-processing tayo. Unang-una, compactness is 0.88, tapos yung area ko is 1320, 13.66. Malayo na yung difference. So, alam nyo na kung anong gagawin natin. Pag malayo na yung difference, i-scale ko na yung data. Okay? Walang problema kung dalawa lang. Kasi dadalawa lang naman siya Pero kung i-feed mo ito lahat dun sa K-means algorithm, hihilahin ng area at saka ng perimeter. Yung clustering mo. Mas magiging bias tayo dun sa may malalaking data gaya nito, 13 tsaka 1366. Okay? Mas marami kang i-feed na variable dun sa K-means algorithm mo, mas mahihirapan siyang mag-distinguish kung ano ba talaga yung number ng cluster. So, sir, anong next move natin? Okay, na-experience na natin to before, uulitin lang natin. Meron tayong tinatawag na extreme value differences. Ito, yung compactness, halimbawa, yung compactness to area nung seed. Okay, ang gagawin natin, mag-normalize tayo. Since, according sa literature, ang K-means, kapag sinubuan mo siya, pinakain mo siya ng maraming data, is napaka-sensitive niya dun sa scale. Gaya nito, example,
0.8 at saka yung 0.13, kung sasamahan mo pa ng ibang variable, is maaaring ang result is hindi mo makuha yung optimized na number ng cluster. Nagigets? Okay? So, ang next exercise natin sa lab is multiple na dimension na data. Pipiliin nyo alin lang dyan yung ipapakain mo dun sa sa K-means algorithm. Hindi ko sasabihin aling dalawa dyan. Kasi yung previous laboratory namin, kung di pa kayo naglalab, is sinasabi ko dalawa lang yung i-feed mo. Okay, ngayon pipili tayo, data pre-processing. So note, we have a validation data. Meron na tayong kailangan i-cluster. Gaya nung ginagawa natin sa classification, meron tayong validation data. Nagsukat yung isang farmer, binigyan tayo ng measurement, saan daw magbebelong itong seed na to, kung ganito yung sukat. Question, ito ba i-add ko dun sa data ko na original? Yes, ginagawa natin. Kailangan ko bang tanggalin ulit siya? No. Kasi hindi tayo classification. Okay? Dati, ginagawa natin, ina-add natin siya, Tapos, pagkatapos kong i-scale, naka-scale na yung data, tinatanggal ko. So, bakit tinatanggal natin sa classification? Para matest natin kung yung training na ginawa natin is kaya niya makarecognize ng measurement na hindi pa niya nakikita. Pero this time, hindi natin siya kailangan tanggalin. Kasi ika-cluster nga natin. Remember, wala tayong training at saka testing set. Okay? Wala tayong training at saka testing set. So, gagawan lang natin ng paraan, new seed. Ito ay list. List siya, Gagawin ko lang siyang data frame. So, ibig sabihin, para ma-shoot ko dito sa 209 kasi yung last, kung makikita nyo, 209 yung last, para mai-include ko lang siya sa ilalim ng 209, gagawin ko din siyang data frame. Remember, hindi ko pwedeng isaksak yung list sa hulihan ng data frame. Magkaiba sila, incompatible. Okay? Incompatible, ibig sabihin hindi talaga po pwede. So, kung ipapakita ko sa inyo yung ginagawa natin, execute natin line by line para malinaw. So, i-comment ko lang muna to. Ito yung new seed, tapos ito. So, kung i-execute ko yan, gumagawa lang tayo dito ng data frame, So, kopyahin ko lang muna to pansamantala. Para makita nyo step by step, ano ba yung ginagawa ni Sir? So, meron akong list, kinonvert ko lang sa data frame. So, yung data ko, ito yung data mismo, 11, blah, blah, blah. Sir, ano yung index? Ayun, 210. Sir, ano yung column names? Kaysa isa-isahin ko pa siya, na i-copy-paste ko to, pwede kasing i-copy-paste ko yan, Kaka-copy-paste ko dyan. Tapos, ilalagay ko sa mga brackets. Masyadong matrabaho pa. Meron naman tayong seed data, Ano yung seed data na column names? Ay, di ito. Parang sinasabi ko, pangalanan mo din ang column names based dun sa seed data. Okay, nagigets ba? Okay? Tapos, i-concatenate ko nga Yung seed data na to, i-add ko sa ilalim nung 209. Kasi i-cluster din natin siya. So, pag in-execute natin, pd concatenate seed data, ito yung ginawa natin kanina, i-concatenate ko dun sa new seeddf, ito yung bagong data frame nung iisang value, i-concatenate ko sa axis 0. Okay, ibig sabihin in terms ng row. Pag axis 1 in terms ng column. Then sinilip lang ulit natin yung seed data para ma-make sure natin na nandun na siya sa ulihan. Huwag niyong dadamihan ng execution. Gaya niya, naging dalawa na. Kasi dalawang beses ko na in-execute So, ang gagawin mo is, it's either i-run all mo ulit, umpisahan mo sa umpisa, tapos huwag mo nang uulitin yung line na yun. Okay? So, 210. So, meron na tayong new data. Okay? Ito yung interesado tayo kung saan to papatak. Tapos, tuturuan ko kayo paano i-visualize nasaan ba siya. Okay? Yun yung importante dito. Mag-visualize tayo na saan yung data natin na 210. Cluster 1 ba? Cluster 2? Cluster 3? Okay? Scaling. So, mag-i-scale tayo ng data. Ang gagamitin natin is standard scaler. So, pag sinabi mong standard scaler, yung min ng column,
yung mean ng column mo is magiging 0, yung standard deviation mo is magiging 1. Pag didikitin lang natin yung value. Kapag daw in-average mo itong area na in-scale mo, ang average niya is 0. Ibig sabihin, walang variation. Okay? Walang extreme value difference. Pag sinabi mo namang standard deviation is 1, anong interpretation ng standard deviation is 1? Based sa engineering data analysis mo. Ano ibig sabihin standard deviation? Ano ibig sabihin? So, ibig sabihin, kung ang mean natin is, ang mean grade ng klase na to is, sabihin ko, 85, yung the rest of the grade, hindi lumalayo dun sa mean ang distribution. Almost 95%, halimbawa, 85 yung average. Halimbawa, 86, 87, halimbawa is 83, 84, ibig sabihin, hindi siya lumalayo kung ipaplat mo yung distribution dun sa general average. Yun yung ginagawa ng scaling. Ang mean mo ay 0. Kung ang mean mo ay 0 na, malamang yung standard deviation mo is, lahat is malapit dun sa average na 85. So, kung naka-normalize na yung data mo, wala tayong bias sa isang variable. Nagigets ba? Okay, hindi makaka-apektong malaki. Makaka-apekto din, pero hindi ganun kalaki. So, in terms ng clustering. So, again, nakita nyo na to before, gumamit lang tayo ng standard scaler. So, kailangan ko yung instance ng standard scaler. So, gagamitin ko siya. Then, gumawa ako ng bagong data frame na ang sabi is seed data scaled. Okay, dyan ko ilalagay yung scaled version nung value nito. Gawin ko munang head. Gagawin kong head. Sige, i-runtime ko muna ulit para makita nyo yung difference. So, sa unahan ako tumingin ng data. Then, kapag na-scale mo na, ito lang. Yung 15.26 is 0.14 na. Nagigets? Okay, inuulit ko lang to, no? Pansinin nyo yung compactness. Masyadong malayo. 15 at saka 0.8. Pero, 0.14 na ngayon at saka 0.05. Malayo pa rin, pero kung i-consider mo yung distance ng 0.8 sa 15 is sobrang layo na. Kung i-consider mo yung distance ng 0.05 dun sa 0.14 is medyo magdidikit. Same value, naka-scaled lang. So, yun lang ibig sabihin. So, ito ay NumPy array. Based dun sa bagong update, hindi na siya tumatanggap sa visualization ng NumPy array. Data frame na. Kaya nga tinuturuan ko kayo, paano mag-switch ng array, gagawin kong data frame, paano yung data frame, bihirang mangyari, yung data frame, isuswitch mo naman sa NumPy array. Usually, NumPy array, ilalagay ko siya sa data frame. Okay, ito na yung scaled version. Then, i-reconstruct natin tong NumPy array sa data frame ulit. Yun lang naman yung ibig sabihin. I-reconstruct mo yung seed data scaled, ito, sa NumPy array. E di ganun ulit, seed data scale, ang pangalan ng column ko is kung ano yung existing column. Okay? So, ito ay negative 1.04. So, again, kung gagawin ko tong tail ulit, ito yung unscaled version kasi. Sige, i-runtime all ko ulit. Ito yung unscaled version. Ito yung 11.81. So, ito yung in-scale na natin, naka-NumPy array. Binuo ko lang. So, ibig sabihin, itong 11.81 na to is equivalent sa negative 1.04. Scaled. Tapos na. Tapos na tayo mag-scale. Ito lang yung ginagawa. In-explain ko na kanina. Kapag in-average mo yung column na area, ang sagot dyan is 0. Ayan, no? Pansinin nyo. To the negative 16. Magdagdag ka ng 15 zeros to the left. So, ibig sabihin, 0 yan. So, pag sinabi ko naman na ang standard deviation ng each column is gagawin nating 1. Ito, STD. Okay? So, dapat ang result niya is 1. So, ibig sabihin, naka-standard scale tayo. Pag in-average mo yung area from 0 to 210, 0. Kapag standard deviation, halimbawa ng area to 210 is equivalent to 1. Dikit-dikit na yung data.
Na-prove natin na dikit-dikit, average 0. Pag in-average mo from data 0 hanggang 210, yan, ibig sabihin, naka-scale yung data. May scaling kasing ganito, min-max scaling. Ang range naman niya is dapat from 1 to 1 lang. Merong ganyang klase ng scaling. Pero ang ginagamit nating scaling is dapat yung area, ang average niya is 0, ang standard deviation niya is 1. Sir, alin ang mas maganda? By experience ko, enough na yung standard scaler. Okay? Pero may mga algorithm na magpo-provide, sasabihin niya, gumamit ka ng min-max scaler. Meron pa kasing min-max scaler eh. So, ganito yung ginagawa niya. Ang range ng value mo naman, i-convert niya sa negative 1 to 1 lang. Hindi dyan lalampas. Pinakamalaki na yung 1. Dito, lumalagpas pa tayo ng na negative 1 eh. Okay? Ito maganda tong gamitin sa sa support vector machine. Yung min-max scaler. So, question muna. Inire-ready pa lang natin dito yung data, no? So, feature selection. Yan. Pag gumagamit ka ng k-means, babawasan natin ngayon yung ating yung variables. Kaso anong basis natin? Ang unang basis natin kung bakit kailangan natin magbawas ng variable is redundancy ng variable. Halimbawa, kaya naman palang i-explain ng area yung yung clustering. Bakit isasama mo pa si perimeter? Okay, gets ba? Bakit isasama mo pa si asymmetric coefficient? Ay kaya naman i-explain kahit wala siya, halimbawa nung kernel length. So, yung ibig sabihin. Second reason, mas madaling i-model ang clustering kapag kakaunti yung variables natin. Dimensionality reduction. Bakit? Since yung k-means daw is nagre-rely sa distance matrix, usually Euclidean distance yung ginagamit, para ma-determine natin yung cluster assignment, ito yung issue natin ngayon. Hahanap tayo ng variables that are highly correlated. Malakas yung relasyon sa isa't isa. I-explain ko kung bakit kailangan natin So, pag meron kang features na highly correlated, mai-influensyahan yung distance calculation. Yes, makakapag-cluster ka pa rin, pero hindi siya yung pinakamagandang number ng cluster. Okay? So, overweighting, ibig sabihin, masyado na siyang influential. Para bang na-overshadow mo yung ibang variables. Okay? Isa pa, hindi natin exactly mahanap yung magandang cluster centroid. Nasaan ba yung gitna ng cluster? Okay? Again, ulitin ko lang ulit, yung overweighting at saka yung overfitting is almost the same. Okay? Hindi mo masasabi yung data natin 210 kapag pangit yung pagka-clustering na process mo, is cluster 01 ba siya or 12? Hindi ako magiging confident kung nasaan cluster kung matatagpuan siya. Okay? Pang-anim, napaka-complex pag sobrang daming variable. Unang-una, ang hirap i-graph. Para madali nating i-interpret, magbabawas tayo ng data. Kaso, yung basis? Hindi trip-trip lang. Ang unang method natin gagamitin is correlational analysis. Sir, naggaganito ka pa sa sa research? Hindi. Ang ginagamit ko is principal component analysis. Matrabaho kasi yung correlational analysis. Yung principal component analysis, sasabihin mo lang, from 15 variables, i-reduce mo lang siya sa 3. Siya na yung nagko-compute kung alin yung variable na kailangang itira. Dito kasi kailangan may interpretation pa ako. So, gagamit tayo ng correlation. Ito, pinakita ko na sa inyo to basta nakita nyo na to. So, ano yung correlation? For example, nung sa area, malamang 1. Kasi yung area ko, kung versus area ko is the same. Tama ba? Okay? Dito na tayo mag-i-eliminate. Ang sabi kanina, mag-i-eliminate tayo ng highly correlated variables. Yung area ko is highly correlated sa perimeter. Bakit? Based sa geometry. So, ibig sabihin, kung ganito kalaki yung seed ko, tapos ito yung specific area, tama ba? Bakit highly correlated siya? Yung area ko is ito. Yung perimeter ko is nandun sa labas. Tama? Once na lumaki na yung seed, lalaki din siya.
So, ibig sabihin, kahit eliminate ko na yung isa sa kanila, kasi highly related sila sa isa't isa. So, bakit magsasayang ka pa na kaya naman pala nung area lang, which is highly correlated dyan sa perimeter. Ano? Halimbawa, ito yung seed B. Habang lumalaki yung area mo, lumalaki din yung perimeter. Highly correlated na sila. Redundant na. Nagigets ba? So, ibig sabihin, possible candidate ko is tanggalin ko na si perimeter. Ay, how about yung iba? Okay? So, papaano natin gagawin na scientific? So, meron na akong correlation matrix. May data na ako. Then, imamap ko lang siya sa seaborn. Pagagandahin lang natin. Pinaganda lang natin. Ito yung mapping natin. Binvisualize lang natin. Alam nyo gumamit ng heat map. Okay? So, yung size ng annotation ko ay 8. Kung gusto nyo mas malaki, lalaki yung font. Kung gusto nyo may color bar sa tabi, ito yung, ginawa ko lang siyang true. Pero hindi ko na nagagamit yung color bar kasi sa tabi. Ito, nalilito lang ako dyan. Kaya, binabalik ko na lang siya sa false. Yung annotation, gaano kalaki? Size 18. Laki nung font size. Okay, yan, kitang-kita natin. Sir, ano yung CMAP? Pili ka sa mga color combination. Plasma, Viridis, halimbawa ay greens, reds. So, may mga ganyang keywords. So, ito yung correlation na ginagawa natin. Itong nakikita nyo dito is the same lang no nakikita nyo sa taas. Pinaganda lang natin. Okay? Then, titignan natin, sir, anong i-eliminate natin? So, find pairs with the highest correlation. Familiar kayo sa term na to. Conditional filtering. So, ibig sabihin, lahat ng correlation matrix na value na less than 1, yun lang yung kukunin ko. Tama. Less than 1. So, hindi nakasama tong area against area. Hindi nakasama tong perimeter against perimeter. Kasi, highly correlated. Yung area, ikinorelate mo sa area is 1. Kasi we are exactly the same. So, yung ibig sabihin niya. So, kinorelate ko lang. So, ko lang muna ito, Hindi ko muna gagamitin to. So, meron akong correlation pair. Ang ibibigay sa akin, tama, NaN. Kasi false na siya eh. 1. So, sir, anong ibig sabihin nung unstack? So, isa-isahin natin yung code, So, gagawin ko tong comment. Anong ibig sabihin nung unstack? Ang pagkaka-display ko na ngayon is vertical. Instead ng horizontal, i-unstack ko lang vertical. Sir, bakit kailangan kong mag-drop ng duplicates? Sa palagay nyo, bakit kailangan kong mag-drop ng duplicates? Ito, halimbawa, area against area is 1. Halimbawa, length against compactness. Pwedeng yung isa, compactness against length. Duplicated na yung value. Tama, yung nakikita nyo dito sa taas is mirror lang. Kung babasahin nyo siya, ito yung diagonal. Yung nakikita nyo dito sa taas is mirror lang dun nandun sa baba. Kahit nga tanggalin mo na to eh. Kahit di mo na tingnan yung side na yan, makukuha mo din dito sa baba. So, ibig sabihin, meron akong duplicate na value. X against Y, ang duplicate is Y against C. Binaligtad lang. Nagigets? Okay, so tatanggalin natin yung duplicate, idadrop natin yung duplicate. Okay? So makikita nyo, sobrang dami pa niyan. May duplication dyan. Bawa, length against area. Meron dyang area against length. Yun yung sinasabi kong duplicate. 95, area against length ng kernel, 95. Length against area ng kernel, 95. Duplicate siya, di ba? Okay? So idadrop ko yung duplicate para umunti lang. Actually, madami pa rin. Then, isosort ko siya ng values na pababa. Pipili lang ako ng top 5. Kaya sabi ko, importanteng malaman niyo yung foundation ng elective 1 pa lang. So, yan. So, ito lang. Ito yung may mga highly correlated. So, ang candidate nating tanggalin, pwedeng tanggalin mo yung area, itira mo yung perimeter. Pero, ang gagawin ko, tatanggalin ko na yung perimeter. Hindi ka nakasali. Okay? Sabi dito, yung perimeter is highly correlated dun sa length ng kernel.
So, kung highly correlated niya sa length ng kernel, tapos yung perimeter is highly correlated sa area, so tatanggalin ko na rin yung length. Nagigets? Okay? Yung area ko is highly correlated sa length. Ay, tinanggal ko na nga yung length eh. Wala na to eh. Pero highly correlated din siya sa width. So, tatanggalin ko na din to. Okay? Ang ititira ko lang, based dun sa natin, is yung area at saka yung the rest na hindi tinamaan. So, kung i-analyze natin siya, ito siya, may explanation dito, tatanggalin ko na yung perimeter, tatanggalin ko yung width, tatanggalin ko na yung length. So, halimbawa, from 8 variables, babawasan ko na siya ng 3. Kasi kaya na siyang i-explain, ito, sabi dito, kaya na siyang i-explain ng area. Lahat. Siyempre, pag yung area mo is lumalaki, malamang lumalaki din yung width. Tama ba? Pag yung area mo is lumalaki din yung length, including perimeter. Itong 3 variable na to, kaya na siyang i-explain ng area. Yun yung ibig ko sabihin. Okay? So, next. Kahit di mo na to execute, yan naman ay lang. Okay? So, idadrop natin yung highly correlated features. So, idadrop ko yung column ng perimeter, width, tsaka length. So, ganito na yung matitira natin. Reduce, seed data scaled. 1, 2, 3, 4. 4 na lang from 7 variables. Dimensionality reduction. Okay? Hindi natin iiyakan yung tinanggal nating variables kasi kaya naman nga siyang i-explain nung area pa lang. Okay? Nagiging lang siya. Kumbaga sa isang grupong cluster, panggulo lang. Sabi ko nga, ito yung kagrupo nyong Pansit Canton lang ang ang contribution sa thesis. Okay, yun lang kaya niya i-contribute. Magluto ng Pansit Canton, batilaw pa. Matigas pa yung noodles. Yun ang kaya niya. Wala akong sinasabing name ha. Huwag kayong maging ganon. Okay? Yun na nga lang ang contribution. Batilaw pa yung noodles. Susurahin. Okay? So, 210, 211, kasi index natin 0. So, yan. So, at saka tayo mag-elbow method. Okay? Sir, lagi ba magte-test ka ng, usually, lang, ang clustering, ang testing lang niya is 1 to 10. Bihibihira ka makakita na ang clustering niya is 1 to 70. Kasi overkill, biruin mo 70 groups. Sir, anong dataset ang merong ganong kadaming cluster? DNA types. Kapag ikaw ay siguro biologist o kaya ay geneticist, napakadaming DNA types. Doon siguro ako makakakita ng clustering na madami. Okay? So, itong code na to hindi ko na i-explain. So, gagawa lang tayo ng elbow graph. So, ito yung magiging elbow graph. Save as ko para mas makita nyo. So, ilang cluster? Alam ko na kasing cluster ay 3. Kasi based dun sa dataset, 3. Pero, pwede mong i-contest na 4 eh. Nakakalito minsan. Ang payo ko sa inyo, sige, silipin nyo yung elbow graph. Pero pag hindi kayo makakita ng yung talagang sure na kayo, hindi enough yung elbow graph. Kasi, pwede mong sabi 3, ay hindi, pwede pang 4 eh. Kasi dito pa lang dito pa lang siya nag-die down. Definitely, hindi 2. Kasi masyado pang steep. Yan. May mga time na may dataset na ganyan. Hindi mo makuha yung generalization. 3 ba or 4? Sa exam, pag mali ka na ng K, damay na yung nasa ilalim na sagot. Mali na yung centroid. Mali na yung interpretation. Kasi mag-i-interpret ka ng 3 groups, ay 4 pala dapat. Okay? So, yan yung elbow graph. Pag hindi ka satisfy sa elbow graph, silhouette visualizer. Install lang muna natin once. So, once lang ito i-install. Pag na-install nyo na, pwede nyo na siyang i-comment. Pag gagamit ka ng Anaconda Python, ganun din ang code, pip install. Kaso, naka-install na siya. Hindi siya nawawala. Yun naman ang advantage ng offline. Kaso, minsan nagpe-fail yung installation. Kung ano-anong hinihingi niya.
So, ito, yellow brick lang ulit. So, gagawa ako ng 2x2 na graph. Ito, 2x2. 1, 2, 3, 4. Kailangan magkasindami din. Dalawang cluster, 3, 4, 5. So, ito yung ano natin. May question ba kung ano itong div mode na to? So, baka curious lang kayo. Sige, explain ko. Di ba meron akong 2x2 graph? 2x2 graph. Ang address nito ay 0, 0. Tama, subplotting. Address nito ay 0, 1. Ito ay 1, 0. Ito ay 1, 1. So, ang una kong value is 2. Sige, i-simulate natin para maintindihan nyo kung ano yung code. Ito ay div mode 2. So, ibig sabihin, yung Q ko is quotient. Tapos, yung mode ko ay remainder. 2 divided by 2. 2 divided by 2. So, 1. Anong remainder niya? 0. O sabi dito, kapag ito ay 2, ito ay 1, Q ko ay 1 eh, tama? 1 minus 1, 0. Anong mode ko? Papatak yung graph ko dun. 0, 0. Kasi nandun yung axis eh. Nagigets ba? I-simulate mo yan ng kasunod na value. Halimbawa, 3 divided by 2. Anong quotient niya? Ay di 1 din. Ang mode ko na ay 1. O saan papatak yung graph ko? Halimbawa, 1 minus 1, 0. Tapos ang mode ko ay 1, 0, 1. Kasi kung hindi ka gagamit ng for loop, ang gagawin mo is ganito, AX 00. Hindi ko type yung ganyang code. AX 01. Tapos sasabihin mo dito, may plot. Tapos may plot. Tapos AX, halimbawa is 1, 0. Tapos may plot. Inirefactor mo lang yung code sa loop. May formula ka lang na ginagawa para maigraph mo sa 2x2 na subplot. Nagigets? Sir, paano naisip ito? ChatGPT mo, kaya niyo yan. Hindi, pero ano yan? Pero given sa manual, ano? Merong code kasi sa manual ng ng yellow brick, ganyan na yung code. Sila na yung nag-isip. Okay? Sir, ito yung bagong additional. Gusto mo makita yung silhouette score? Kasi kung titingnan lang natin, halimbawa, hindi ko kita to mahirap kasing mag-interpret. Ito ba ay 0.38? Ito ay 0.39 kasi may distance pa siya. Ito ay halimbawa 0.36, 0.37. Halimbawa ito ay 0.32. Di ba mahirap? So, pwede mo siyang i-display. Kukunin mo yung visualizer silhouette score, igagraph mo lang, sir, ano yung 98 at saka ito? Distance ito ng X and Y axis. So, halimbawa, ginawa akong 0.05. Tataas yung yung text. Tataas to. To. Okay, ito yung S-score. Papasok yung silhouette score. Ito siya, Then, saang plot? Tapos, ibig sabihin ng trans-axis, nandun sa loob ng graph. Ibig sabihin ng trans-axis. Sir, ano yung HA? Horizontal alignment. Ano sir yung VA? Vertical alignment. Ano sir yung font size? Di font size. Gaano kalaki yung font. Tapos ano yung magiging kulay ng text? Nalilito tayo ngayon kung 3 or 4. Pero kung i-visualize mo siya, i-visualize natin siya, masasabi ko na gagamit ako ng 3 cluster. Na-prove natin na yung dataset nga na binigay sa atin, although given na 3 cluster, alam na may idea na tayo. Mas na-prove natin scientifically na 3 talaga yung clustering nung seed. Kasi ito yung average na silhouette score. Ang silhouette score, by the way, is makakakita ka lang ng -1, ang range niya is hanggang 1. Kapag nakakita ka ng negative number, pangit yung pagkaka-cluster. Okay? Pangit din pag nakakita ka ng 0. Okay? Ang magandang value dyan is usually halimbawa is 0.45 pataas. Okay? O kaya 0.5 kung talagang naghihigpit. Okay? Pero wala tayong makuwang ganyan, meron lang tayo is 0.4. Ito na yung pinaka-best sa atin, which is 3 cluster. So, kung meron ka ng 3 cluster, alam mo na. So, i-remodel mo siya sa 3 cluster.
Tapos, ito lang. Sige. Ipapakita ko lang sa inyo line by line. Nag-declare lang tayo ng final model. Then, yung ating data frame, naggawa ako ng panibagong column na cluster. Doon ko ilalagay kung anong clustering nung mga seed natin. So, gumawa ako ng panibagong cluster na column. Kung titingnan mo yung data frame natin, punta ka sa data frame natin, di ba wala akong cluster na column? So, gagawa lang ako ng panibagong cluster na column. Okay? So, gagawa ako ng panibagong cluster na column, ilalagay ko dun yung clustering natin. So, yung seed 210 natin, nakabelong siya sa cluster 0. Group 0. So, tapos na. Sasabihin ko, yung binigay mo sa aking seed, ay ilalagay mo sa container 0. Yan. Kasi ganyan yung klase ng seed natin. So, na-determine na natin, ito, meron na tayong panibagong cluster. Sir, paano ko i-visualize yan? Sa plot. So, kung i-visualize mo siya, again, magsasabla tayo, for example, i-visualize, ito, additional na lang ito. Gusto ko lang makita yung distribution ng bawat plot. Ito, hindi na to required. Okay? Gusto ko makita na yung cluster 1, ito yung malalaking seed. So, wag niyo na muna intindihin yan. Okay, pinakita ko lang. So, nag-pair plot din. Hindi ko na to i-execute, sobrang tagal nito. Para makita mo lang yung, halimbawa, area against compactness. So, nakikita mo yung clustering nila ng combination ng dalawang variable lang. Okay? Pero alam na natin na yung data 210 natin is cluster 0. Doon siya nagbe-belong. So, ito na yung data natin. Again, pinakita lang dito. Ito na yung itsura ng data natin. Then, i-visualize ko lang. Sir, ang limitation ng visualization natin is dalawa lang. Tama ba? So, pipili ka lang ng dalawa ngayon. So, halimbawa, pipili ako ng dalawa, area versus compactness. Kasi pwede ko siyang i-project. So, gagawa lang ako ng scatter plot niyan. Copy-paste lang tayo dyan. Tapos, ito yung scatter plot nung lahat nung data. Tama ba? Gusto ko ring ipakita nasaan yung location ng data 210. Kaya ang nakalagay dito is iLoc 210 onwards. Tama. Wala na namang kasunod yung 210 eh. 210 onwards. Okay lang. Tapos, lahat ng column. Gets ba? Scatter plot nung lahat, scatter plot nung 210. Then, hahanapin ko yung centroids, which is cluster center. So, i-assign ko lang siya sa, wait lang. Recording natin. Abot ba? Abot? Baka kasi malumobot eh. Sayang yung recording, makokorap. Okay? Game. So, hinalap lang natin yung cluster center. Ipa-plot kasi natin eh. Then, yung cluster center natin is ginawa lang nating data frame. Sir, bakit 0 to 4? Kasi hindi ko na isasama yung cluster. Index 0, 1, 2, 3, 4. Hindi kasama yung 4. Kaya hanggang dito lang. Nagigets ba? Okay? So, ito yung cluster 0 to 4. Ito yung scatter plot ng centroids. So, ganito yung magiging itsura ng graph natin. I-verify natin na yung star ko na red is nakabelong sa cluster 0. Ayun siya, oh. So, pwede kong i-visualize na yung data 210 ko is nandun. Belong siya sa mga violet. Doon ko siya matatagpuan. Nagigets? Sir, pwede bang 3-dimensional? Possible. Possible tayong ng 3-dimensional. So, halimbawa, kernel, length ng kernel at saka asymmetry coefficient. So, same code din siya. So, same code. Ayun yung mga centroid. Yung data 210 natin in terms ng length at saka asymmetry coef is doon. Cluster 0, ibig sabihin violet siya. Pero,
para makita natin, ginawa lang natin kulay red. Ito siya, oh. Ginawa natin kulay red yung data 210. Nasaan na yung data 210 natin? Ito. Nakita niyo yung marker star, tapos ang color niya is red. So, ito yung data natin. Actually, yan yung data natin. 210. Yan yung label. So, sir, i-project nga natin ng 3-dimensional. So, tatlo yung pipiliin natin. Compactness, area, asymmetry OF. Ang kulay natin is base. Magiging basis natin is tatlong color base sa cluster. 2, 1, at saka 0. So, yung ibig sabihin. Ito yung Plotly Express na 3-dimensional. So, pwede nating makita pa kung paano talaga niya i-separate. Okay? So, yan. Sir, gusto kong makita yung data 210. Possible din ba? Yes, gagawa lang tayo ng trace. So, gawin natin sa baba. So, gagamit ako ng Plotly Graph OBJS. Pansin niyo sa dami ng library ng Python, ang hirap talaga siya. Kailangan mong i-research kung paano mo siya gagamitin. Okay? Yun yung trabaho namin as teacher. Nire-research na namin yung code para sa inyo, para hindi na kayo mahirapan. Okay? Although, from time to time, pinare-research namin sa inyo, kung gusto nyo mag-freestyle kayo ng code, di bahala na kayo. Okay? So, meron tayo, same din, 3D graph, pero mag-a-add ako ng specific data point. Magagawa ko yan kung mag-a-add ako ng trace. Mag-a-add ako ng trace dun pa rin sa scatter 3D. Same naman eh. Okay? Ibig sabihin, sa loob ng scatter plot, meron akong specific trace na dot. Sir, bakit 210 yung eye location? 210 yung gusto ko lang. Ang markers ko, yes, may markers din. Ang kulay is black. Ang size is 10. Sige, para mas makita nyo, palakihin natin. Bawa is 12. Ang symbol niya is circle. Ang name niya is data 210. I-remove ko lang yung color bar. Kasi may color bar eh. Ayoko na siyang makita. Ang ipapalit ko sa kanya ay legend. Kaya meron akong lambda function dito. Cluster 0, cluster 1, cluster 2. Sir, saan manggagaling yun? Again, meron tayo dito sa dataset na cluster 2, cluster 1, cluster 0. Yun yung magiging basis ng label natin. Naka-format lang. Sir, nasaan siya sa 3D graph? So, kung titingnan natin, andun yung block, oh. Ayan. So, mabivisualize mo siya, nakasama siya lang, mostly, ng cluster 0. Ito yung data 210, no? Nag-join siya dun sa kulay green. So, ganyan mag-present ng data sa tunay na buhay. Yan na yung cluster, 0. Based sa 3D plotting ko. Sir, pwede pa bang 4-dimensional? Umimbento na kayo kung gusto niyo ng 4-dimensional. Hindi talaga po pwede. Kahit yung mga matatalinong scientist na, hindi nila kayang 4D. Sinasabi nila yung 4D, yung halimbawa, sa Enchanted Kingdom, pag nabasa ka sa screen, mababasa ka din sa real life. Yun siguro yung 4D, pero wala talaga yung concept. Visually ang sinasabi ko, na 4-dimension. Umimbento kayo, please, para manalo kayo ng Nobel Prize Award. Nakapag-develop ako ng 4-dimensional visualization. Which is mahirap siya. Okay? So, mag-a-add lang tayo ng trace. So, pwede, 3-dimensional, nasa-separate natin. Yan. Okay? So, ganito yung nakikita nyo sa mga movie. Halimbawa, si Iron Man, para makuha ko yung convergence ng armor ko, Yashara, may umiikot na 3D, something. That is for show. Sa totoong buhay, hindi ganun. Okay? Para sa show lang. So, although black siya, alam naman natin na sa cluster 0 siya. Na-verify siya nung graph na nandun siya sa na nandun siya sa loob. Okay? So, dun matatapos yung clustering. Sir, ito yung cluster data natin. Interesado ko kung nasaan yung centroid. I-declare mo lang yung centroid DF, makikita mo yung center point niya. Kapag ang graph mo ay area versus compactness, ang cluster 0 ko is, x-axis is 97,
y-axis is negative 1. Ito yung nakikita nyo sa graph ng mga X. Centroid. Nasaan yung center point? Center point ng violet, center point ng yellow, center point ng blue. Centroids. Siyempre, ang x-axis mo is kung ano yung ilalagay mo sa x-axis. Ang x-axis ko yung length, ang y-axis ko yung asymmetry ko F. Ito ay length at saka asymmetry ko F. So, dito ako pipili ng centroid. So, ang x-axis ko is negative 0.55. Sa cluster 0, ang y-axis ko is 0.18. Yan ay center point. Yan yung sinasabi kong epicenter. Kasi kung titingnan mo siya, kung titingnan mo yung data natin, ito yung na-compute niya na epicenter. Ayan, yan lang ibig ko sabihin. Okay? Although malayo yung iba, ito part yung star natin is part nung tinamaan nung epicenter. Ibig sabihin, naramdaman niya yung lindol nung cluster 0. Ito, medyo naliligaw na to, oh. Ang layo, 'di ba? Pag nakakita ka nung ganyan, outlier na siya. Hindi siya pangkaraniwan na size para sa seed na ganon. So, tuturuan ko din kayong mag-remove. Dapat ito tinatanggal to. Inilalagay ito sa museum. Kasi kakaiba siya eh. Sasabihin mo, siya ay elephant, pero kasing laki lang siya ng langgam. Out of the ordinary, yun yung sinasabi mong outlier. Okay? Sinabi siya ay species ng T-Rex, pero kasing laki lang siya ng pusa mo sa bahay. Outlier. Okay? Sinabi mo namang langgam, ito ay halimbawa ay soldier ant, pero kasing laki siya ng leon. Mga outlier nga eh. Okay? Yun yung ibig sabihin. Okay? Sa dataset natin, merong ikinlaster si na halos dapat kinlaster na ng yellow. Okay? Parang outcast ba siya? Kakaiba siya dun sa dun sa mga nag-e-exist na na purple seed. So yun yung ibig sabihin nun. Okay? Diyan natatapos ang K-means clustering. Anong kasunod, sir? Density base. Density base, DB-scan. Ano ba ang ibig sabihin ng DB-scan? Ito, sir, anong mas maganda? Ay di DB-scan para sa akin. So, pwede siyang mag-cluster ng ganito. Density base, spatial clustering of application with noise. Sir, anong kaibahan lang yan? Sinasabi na niya sa'yo, sinasabi niya sa'yo, for each cluster, nasa na agad yung outlier. Instead na distance ang measurement niya, density. Ibig sabihin, kumpulan ng algorithm niya. Mas kumpul yung data mo, hindi siya specific. May distance din, pero may factor ng density. Kapag nagkukumpulan na, ibig sabihin, dun ka na isasama. Okay? So, sir, saan ginagamit yan? Usually sa mga genetics ginagamit ito. Halimbawa, hahanap ako ng cure para sa cancer. Ito yung halimbawa yung mga molecular level. Okay? Pag ba ininom ko to, mababago ba yung molecular structure ng ng katawan ko? Magiging ba ako mutant? So may mga ganyan-ganyan eh. Okay, based sa DB-scan. Okay? So yan. So diyan nagtatapos ang recording.